mapagpalang buhay po sa bawat isa sa atin mga kapatid sa pananampalataya. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na ako ay napaunlakan ng inyong manggagawa diyan sa Capitol Methodist Church. Pinagpalang buhay po sa lahat. Salamat po sa buhay ni Teacher Rachel Baluyot na nagbigay ng personal na message para po ako ay makapagbahagi ng salita ng Diyos at bukod doon ay ang ganda ng buhay mula sa kanyang mga nilikha. Pagpalain po kayo ng Diyos nasaan man kayo mga kapatid sa buhay na ito na patuloy na binibigyan ng Diyos ng maraming mga rason para tayo ay magpasalamat sa Kanya. Because God is good all the time. So maraming salamat po sa bawat isa. At hilingin ko lamang po na simple tayo ay yumuko at panandali ang manalangin. Banal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa buhay na ito na galing sa iyo at napakaraming pagkakataon para ikaw ay purihin at sambahin katulad ng oras na ito. Pangunahan mo kami, kasiyahan mo kami ng iyong banal na spirito at makita namin na pwede kaming magpahinga sa bisig mo, sa presensya mo. At magpanibagong lakas kami sa mga maririnig namin na iyong mga salita. At ikaw, Panginoon, ang mangusap sa amin. Maghari ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli mga kapatid, nagpapasalamat ako. Sa oras na ito ay aking ibabahagi ang tungkol sa mga kabutihang dulot o biyaya mula sa mga creatures ng Panginoon katulad ng mga halaman. Ayan, itaas po ang kamay ng mga plantito at plantita dyan, mga kapatid. At nauuso ito ngayong quarantine, di ba po? Ako po ay si Pastora Crisel Macaraig. Upang sa lahat ng hindi pa po nakilala, ako po ay isang diakonesa rin at nagpapastor po. So, medyo nakapris lang po ang aming pag-klase sa seminaryo. Graduating na po ako. Nawa sa pangalan ng Panginoon ay ako'y nananalangin na matapos na itong pandemya na ito at ganun din naman ang lahat ng panalangin ng bawat isa sa atin, mga kapatid. So, dahil nga po rito, nais kong ito yung maibahagi sa inyo, yung ganda ng buhay mula sa mga nilikha ng Panginoon, katulad ng mga halaman. So, ano bang meron dito? So, gusto ko pong malaman ninyo, ako po ay galing sa pamilyang magsasaka. Bata pa lang po ako, talagang lumaki na po sa bukid. At kung makikita nyo nga po kahit po sa mga sinashare ko sa Facebook, sa YouTube po, ay talagang sobrang hilig ko po sa nilikha ng Panginoon katulad ng mga halaman, mga puno, at mga pananim, yan po. So, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa mga halaman at sa mga pananim, lalo na sa mga, pati po sa bundok, sa gubat, naranasan ko rin po yan sa immersion sa Taytay Rizal, doon po sa bahagi na yon na kami din ay umakyat ng bundok. Hindi po ako nainip. Talagang nararanasan ko po kasi yung tinatawag na I see God's face through creations. And yung God's glory ng Panginoon, nararanasan ko at nararamdaman ko po siya through sa creations ng Panginoon, katulad ng mga halaman. Ito ay buhay. At nais ko pong ibahagi sa inyo sa aming pag-aaral sa Haris, sa worship and hymnology. Nung tinukoy namin yung tungkol sa worship, ang sabi ng aming guro, wag na wag kayong maglalagay sa altar ng mga hindi totoong halaman or mga artificial plants and flowers. Why? Ang isang rason, dahil ang Diyos natin ay buhay. At ang Diyos ay nangungusap sa mga buhay. At sabi niya pa po, alam ng halaman, dahil may buhay yan, alam ng halaman na sila ay ginagamit din para sa pagbu-worship at pagpupuri sa ating Diyos. Kaya ako po personally, kapag inaalay natin yung magagandang mga bulaklak, lalo pa itong nagbo-bloom, dahil
sila ay alam nila kung sino ang lumikha sa kanila. Alam nila yung creator. At alam nila, sabi nga kahit sa Biblia, umaawit ang mga bulaklak sa trono ng Diyos sa kalangitan. Diba po? So, makikita natin, napakaraming beses na sa Biblia ginamit ng Diyos ang mga halaman kung paano siya nagsasalita. Doon sa burning bush, sa mga parables, makikita natin yan. So ngayon mga kapatid, personal din po, nais kong ibahagi sa inyo ang buhay ko nang ako'y magpastor. Talagang malaking hamon, lalo na sa pagdating sa maraming hamon ng ministry. So, bago sa akin lahat dahil alam ko ang buhay ng diakonesa, pero pagdating sa buhay ng pastor, mula sa pinakamaliit na detalye, din ko nakita kung gaano kamahamon ang buhay ng manggagawang pastor. So, ang simbahan ay na aking pinaglilingkuran nung una, talagang wala po talaga, napakaliit ng simbahan, pinahiram lang sa kanila ang lupa. So bilang pastor, lahat ng yun iisipin mo. So ang ginawa ko po mga kapatid, hindi pa man po quarantine. Nung matapos na ang klase namin sa seminary, pumupunta po ako ng bargain, bumibili po ako ng 500 na tinatawag yung Vietnam rose, ayan. Tsaka yung mga rose, gusto ko po yung mga namumulaklak na halaman. Although hindi ko po mapakita sa inyo, nandun po sa labas namin tinatanim talaga yung mga namumulaklak para po mas mabilis na maparami. So, dun po ako nakakaramdam ng comfort sa mga halaman. At dun ko mas pinagbuti yung aking sarili kaysa maburden ako sa matinding pangangailangan ng simbahan. Naipanalangin ko na, naidulog ko sa Panginoon. Alam ko ang load ng lahat ay ang Diyos ang kukuha ng kabigatan. So, bago pa mag-quarantine, lahat ng mga recyclable po ng mga bote, ginupit ko, tapos yung mga 1.5 pininturahan ko, doon ko nilagay yung mga Vietnam rose. At nitong mag-quarantine na asikaso na po lahat, dahil medyo napabayaan dahil nga bumuhos yung pagpapala ng Diyos at napagawa ang simbahan. Napakabuti ng Panginoon. So, ito, gusto kong bahagi sa inyo mga kapatid, na kung paano ang mga halaman ay nakakatulong sa buhay natin. So, una-una, by creating textures, yung mga halaman ay iba ang kulay ng ating tahanan, nagkakaroon ng talagang buhay, hindi lang kulay, sabi po. So, nagkakaroon ng balances sa space, ng passion, ng bawat tahanan, kwarto, o mga workplace po natin, mga kapatid. Pero katulad daw po ng Miss Universe, hindi lang po ganda ang meron ng mga halaman. Hindi lang yung ganda ng kanilang mga dahon at ganda ng kanilang mga bulaklak. There's more pa po na binibigay sa atin ng mga halaman. At ito yung binibigay sa atin ng purpose ng Diyos kung bakit itinanim sila ng Panginoon. And gusto kong ipaalala sa bawat isa, ang Panginoon ang gardener. God is the gardener. Mababasa natin to sa Genesis chapter 1 tsaka chapter 2. Makikita natin doon na ang Diyos ang lahat ng nagtanim ng mga halaman, punong kahoy, dahil siya'y makapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang salita. Pinapamahala niya sa tao ang lahat ng uri ng halaman, maliit man, namumunga o hindi, malaki, lahat ng ito ay pinapamahala niya sa mga tao. At mga kapatid, makita natin maraming pag-aaral po kung ano ang benepisyo na nabibigay ng mga halaman sa atin. Ayan. Siguro kung hindi ka pa nagsisimula na mahalin ng mga halaman, pagkatapos nitong mapanood mo na ito, at lalo na kung nagsimula ka na tinatawag na plantito o plantita, kahit yung mga lola, lolo, lahat po tayo ay pwede tayong maging God's steward ng Panginoon.
sa kanyang mga halaman. Pinrove na po ng maraming mga pag-aaral sa siyensa at ng mga medisina kung gaano nakakatulong sa tao ang halaman. Ayan. So, they've been proven to reduce stress. Ayan. So, mapapanood nyo sa Itbulaga na tinakal din sa bawal judgmental yung mga plantito-plantita. More on ng kwento nila, talagang nalungkot sila at nakaramdam sila ng depression yung iba nung pagkatapos na mawala yung kanyang kasintahan o kanyang kabiyak. Halaman yung naging sandalan niya. So, talagang nag-ipon, yung iba binibili pa sa ibang bansa. Kasi sabi po, pinrove na nagre-reduce ito ng stress. At nagbibigay ang halaman sa atin na it lowers, sabi po rito, heart rate. So, nakakapagpababa rin to ng blood pressure. Ayan. They also help clean the air we breathe by absorbing toxins and acting little oxygen factories. So, alam natin na yung mga halaman, binibigyan tayo ng ng malinis na hangin. So, sabi nga din, bakit ba kasi ang tao ay nitong naisip nila na mag-collect ng mga halaman? Simple lang, dahil bumalik ang tao sa komunikasyon at relasyon sa nature. At yan ang nakalimutan natin sa tindi at bilis ng henerasyon, bilis ng buhay, ng mga gawa, build, mga construction, mga new technologies, at yung katotohanan ay nakalimutan na natin accumulate sa nature. Ayan. So alam natin na napakaraming benepisyo din ng lupa. At kaya ko po gustong pag-usapan yung sa lupa. Dahil maraming mga halaman talagang ang foundation para mabuhay ito ay soil, good soil. Yan. So, sa pag-aaral namin sa geotheology kay Pastor George, mga kapatid, pinag-usapan namin yung tungkol sa lupa. Tinuro niya, bakit daw kasi ang mga magulang kapag lupa o naglalaro ang bata sa lupa ay sinasabi, no, dirty. So, sa madaling salita, pinalaki tayo ng ating mga magulang na marumi ang lupa. Kaya nakalimutan na ng tao na makita yung benepisyo at yung komunikasyon o pagkakaugnay natin sa lupa. Kaya napakadalang at iilan lang talaga ang nag-aaral ng agrikultura, 'di ba po? Pero kung makikita natin kahit sa Biblia, mga kapatid, dito nagsimula ang buhay. 'Di ba po? Hinubog tayo sa alabok, yun ay sa lupa. Nagsimula ang maraming buhay kahit na ang utos sa mga lalaki ng Panginoon kay Adan, ikaw ay magbubungkal ng lupa upang ikaw ay may mapakain sa iyong pamilya. 'Di ba po? So mga kapatid, napakahalaga. Sabi nga din po sa amin ni Pastor George, darating ang panahon na ang mabubuhay ay yung marunong magtanim at marunong magpahalaga sa lupa. So, ngayon nakita natin, hindi kailangan na malaki o ektarya ang iyong lupain, di ba po? Kahit sa baso, pwede kang magtanim ng petsay. Kahit sa Wilkins, pwede kang magtanim ng sili. Makikita natin. So, hindi lamang mga ornamental plants kapag tayo magtatanim. Yun, yung mga herbs plant, yung mga halamang makakain, yan. So, napakarami na binibigay sa atin ng halaman. Plants make us feel better. Sino po yung mga na kapag umaga pa lang, una niyang bibisitahin yung mga halaman. Ako po ganun, pagising ko pa lang, gusto ko nang makita yung mga bulaklak. Yung ganda ng mga dahon ng mga halaman na tinatanim namin ng aking nanay. Tinitignan ko kung yung tinanim namin ng hapon, nag-improve na. At totoo naman po. So, mapalad po ako mga kapatid, meron yung tinatawag na green thumb. So,
papasalamat ako dahil ang magulang ko ay magsasaka na namana ko po yung pagdating sa pagtatanim. Pero nadidevelop naman po yan at ako naniniwala kapag pinanalangin mo kahit sabihin ng tao na hindi ka green thumb, when you offer it to God, tutubo yun. Dahil sabi naman ng Panginoon, tayo lang ang nagtatanim, siya ang nagpapalago at nagpapatubo nito. Diba po? So mga kapatid, na nakakapagpababa din ito ng mental fatigue. So, sobrang mong inaalala, wala kang trabaho, napakaraming nawalan yan. Pero ngayon, nagsimulang maghalaman, nagkakaroon ng positive, ng ibang liwanag kapag tayo ay nag-aalaga ng halaman. And sabi ko nga, ako personally, ang pinakamaganda rito, through plants, through sa mga garden natin, ang Diyos ay nangungusap sa atin. No po? So, sabi po rito, mga kapatid, kung hindi ka pa kumbinsido, ito pa yung mga ibang proven sa pag-aaral na nangadiscovery ng mga dalubhasa sa siyensa at sa talagang mga hilig na hilig yung pag-aalaga ng halaman. So, ito po. Number 1, in addition to calming your heart rates, plants lower blood pressure, katulad po ng sabi ko kanina, and reduce muscle tension related to stress. Ayan. So ako po yung naniniwala at marami, kahit po yung mga kamag-anak ko na mga nakatira sa Manila, meron akong mga, minsan mga tito ko na nasa Manila sila, uwi sila ng province, dito sila magbabakasyon, magkukwento sila dahil nga daw may sakit sila, o-opera nila. Pero pag umuwi sila ng province, dahil nga maraming puno dito sa amin sa bukid, nararamdaman nila yung ibang lakas ng kanilang pangangatawan. So, napakaganda po mga kapatid, nung binibigay ng mga halaman, mga puno sa atin. Totoo po ito. Plants help us, pangalawa po, to relax and focus. Lending to increase productivity, creativity, idea, generation and problem-solving conflicts. Ayan. So, maraming naitutulong talagang halaman. Una, nire-relax ka niya. Binibigyan niya ng calming peace yung kalooban mo. Subukan mo kasi kapatid. Malalaman mo ng totoo. At once na binubungkal mo ito, nagsimula kang maghawak, magsimula kang magtanim, magrepating, o sinumulan mong mag-pruning ng halaman mo, kahit ilan lang yan, hindi mo napapansin, meron tong positive na dinadala sa iyong sarili, yung mga halaman. So, plants, pangatlo po, plants helps patients recovering from surgery and engage the sabi po rito, and is the symptoms of Alzheimer's. Plants are more than just ornaments, sabi po rito. We are deeply connected sa mga halaman. Ayan. So, mga kapatid, sabi po rito, hindi importante kung marami kang halaman o kaunti lang o nagsisimula ka pa lang. What matters that plants add dimension to your home and workplace and literally changes and adds energy and life, sabi po rito. There is something about caring for plants and tending to them. Whether watering, repotting, or touching the leaves, or pruning, that connects on a deep level. Meron daw pong mas mahalagang binibigay ang halaman. Sabi po rito, the knowledge of our own relationship to the earth and to the spiritual aspect of our lives. Napakahalaga po nung binibigay sa atin ng halaman. At marami rin po na binibigay na healing benefits ang halaman. Gusto ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid. Ang healing benefits sa aking pong pagre-research o akin personally, nung bata kami, pag nagkasugat kami, ito po, halaman ito na mayana.
Ito po yung ginagamot sa amin ng nanay ko pag nagkakasugat. Kukuha siya agad nito. Yung kasusugat pa lang, nasugatan ng kutsilyo, kadudugo pa lang, mawawala po agad. Maalis po yung pagdurugo. Kahit po yung dahon ng ampalaya, yung dahon ng malunggay, yan po, napakamabisa po niyan para agad magsara yung sugat sa ating balat. So, napakarami po. Maraming mga herbal plants at dapat meron tayo niyan. Wag mawawala sa atin. So, ito po mga kapatid, sa Joyous Health na vlog ng isang kapatid na nasa YouTube po at napanood ko po. Gusto ko pong i-share po sa inyo. Sabi po rito, health benefits of indoor plant. Kaya po indoor plant kasi yun yung ating munang inaalagaan ngayon habang may pandemya, di ba po? At iilan lang sa atin yung talagang malalaki yung mga bakuran. Ayan. So number 1 na binibigay na health benefits din po sa atin, karagdagan po doon sa nasabi ko, ay yung absorbed toxins. Ayan. Sa ating paligid, plants give us oxygen and absorb carbon dioxide. Yun yung alam natin. Pero ito pa po, but also plant absorb toxins in our home, rooms, workplace, and office. Ang nagtatrabaho po para i-absorb ang toxins na hindi natin nakikita ng ating mga mata, na nasa hangin at nasa loob ng tahanan natin, at meron po yan. So alam po yan at pag-aaral ng mga siyensya, alam natin yung maliliit na mga bacterias, ang nagtatrabaho po dyan ay ang mga dahon. Kaya kahit hindi mga flowery yung plant mo, okay din yung madahon, yan na nasa loob ng bahay. So pangalawa po, filters microbes. Ayan, yung mga mikrobyo na hindi natin nakikita, karagdagan po ito. Sa study po, sa isang kwarto, maraming halaman, 50 to 60%, sabi po dito, less airborne microbes. Also bacteria less in rooms with beautiful plants like this. Ayan. So marami naman po, hindi lang naman po sinasabi kong ito yung magandang halaman, yung mga halaman natin. Pangatlo, increase humidity and moisture in the air. The moisture and humidity in the atmosphere, 10% of the contributed of it ay nanggagaling sa mga halaman. Sabi po rito, so the same apply, sabi po, sa indoor as well. Sa atmosphere po yun, sa labas. Ganon din daw po kung sa loob ng bahay natin. Ito, lalo na ang nagtatrabaho nito ay ang mga halaman. Sabi po rito, sa pag-aaral ng Norwegian University of Life Science, that lots of houseplants, it actually decrease dry skin. Ayan, nakakatulong sa atin. Dry skin, dry cough, yung pag-ubo natin, yung makapit na ubo daw po, o plus, just having plants. Ayan. So, ang dami pong naitutulong because it adds more moisture to our atmosphere. So, 4, plants, medicine. Plants are medicine. Sabi po sa pag-aaral sa Kansas State University, patient had kind of beautiful indoor plants. Those patient had better blood pressure, less anxiety, and better healing time. Sabi po rito, kapag daw may kilala tayong mga pasyente, dadalhin natin ng halaman. Pero make sure na hindi sila allergy o wala silang allergy sa halaman na yon. At hindi ito nagdudulot para i-invite yung mga insects. So, number 5 po, improve workspace. Ayan. Improve working environment. Ayan. Hindi masyadong pale o ganun lang yung meron sa workplace mo. Maglagay ka daw ng halaman. So, improve working environment. Improves your memory. Siyempre, nagkakaroon ng positibong binibigay sa'yo ito. Improves concentration and it helps to more productive. Ayan. So,
yun po yung binibigay sa atin ng halaman. So ngayon po, bago po ako magtapos, mga kapatid, sa pananampalataya, nais ko pong sabihin kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin tungkol sa Biblia, at dapat tayong maging, kung ito yung binibigay sa atin ng halaman, ano naman yung maibibigay natin sa halaman as entrusted God's steward ng ating Panginoon. Alam natin na nitong pandemya, dahil nabawasan yung pagbibiyahe, maraming pollution yung na-decrease, pero nag-increase yung healing through nature, yung natural resources. Alam natin yan. At napakaraming mga video, pictures sa mga bundok na dati na nakakalbo, nitong lockdown, yung Lord nagbuhos siya ng madalas na ulan. Kami nga po nagpapasalamat, may mga tanim kami na mga halaman, yun yung nagsusustain sa amin, mga gulay namin. Nagtataka yung nanay ko, kaani lang namin, kinabukasan, meron na naman, napakarami na naman, dahil sa biyaya ng ulan na pinagkakaloob ng Panginoon. Balance po talaga ang Diyos, lalo't na napakabuti niya sa maraming bagay sa atin. God is our gardener. God as a gardener. Katulad ng sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 40 verse 8, oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Mga kapatid, katulad nito, pinapaunawa sa atin ng Panginoon kung gaano ang kanyang mga salita ay makapangyarihan sa lahat. At bilang tayo sa ating napag-aralan, gusto ko rin sabihin sa atin, let us be rooted in the Word of God, to the Word of God. Katulad ng halaman, rooted ito sa lupa, at higit sa lahat, rooted ito sa Creator, ang ating Panginoon. Tayo din mga kapatid, isa lamang ang mga nasa paligid natin na halaman na ito, na ginagamit ng Diyos para makita natin ang ganda ng buhay na nasa Kanya, at kung paano siya nangungusap mula sa maliliit na mga halaman na ito. Pero higit sa lahat, ang kanyang mga salita ay nangungusap sa atin. Ito ang lagi nating panghugutan ng lakas. Ito ang laging maging nourishment ng ating kaluluwa, ng ating espiritu. At tulungan natin ng Diyos sa pag-nourish niya sa atin, makita natin, kapatid, ang biyaya ng buhay na laging sinasabi ng Diyos na kung tayo hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Kaya tulungan natin ang Panginoon sa paglilinis din ng buong daigdig sa panahon ng quarantine. Tama na mas pagtuunan natin ng pansin ang maghalaman kaysa magmukmuk tayo, malungkot tayo, bumangon tayo. May purpose ang Panginoon sa buhay natin na ito. At tama ang iyong ginawa na ikaw ay naghalaman. Dahil mula dyan, mas lalong nakikita ang mukha ng Diyos na nangungusap sa iyo. At sa mga papansin ng iyong halaman, ang Panginoon ang nabibigyan ng kaluguran. At kung meron ka naman na maibabahagi, ibahagi mo rin sa iba. At kapag binahagi mo, lagi mong sabihin, kapatid, na ang mga halaman na ito ay biyaya ng Diyos. Kaya dapat lamang napunuin ang mga halaman ng pag-ibig at ng mga positibo. Sa huli mga kapatid, ang napanood ko na Faith Like Potatoes, na isang Christian movie, isa siyang mainiting ulong ama at parang ang buhay niya ay patapon na. Ngunit nang makilala niya ang Panginoon, kaya po Faith Like Potatoes, sa kanyang maisan at sa kanyang mga pananim, dun siya nagpapahinga at nagbabasa ng Biblia. Faith like potatoes dahil nasa process. Ang hirap ng panahon nila na magtanim ng patatas at napakadalang na ito ay mabuhay nung panahon doon. Dahil sa tagtuyo at ang hirap umulan. Alam niyo ang pagsubok na kinaharap ng tao na ito sa kanyang pagtatanim,
Nasunog pa ang kagubatan na kung saan malapit ang kanyang pananim. Nasubok din ang relasyon nila mag-asawa. Pero alam ninyo, nanalangin siya sa Diyos. Nalanangin siya sa Diyos. Hiningi niya sa Panginoon ng kalakasan. At kasi po parang bushfire po yung pangyayari doon. Sa ibang bansa po kasi yung senaryo ng movie na iyon. Talaga pong ang bilis kumalat ng apoy. Pero alam niyo po, sa kanyang pananalangin, umulan. Hindi man ganun kalakas, pero pinagpasalamat niya yun sa Diyos. At nagpatuloy siya. At namangha ang mga kapwa niya mga nagtatanim dahil napakarami niyang inani. Bakit? Dinulog niya sa Diyos ang kanyang pananim. Ganun din ang ating buhay, mga kapatid. Meron tayong kanya-kanyang diskarte, lalo na sa panahon ngayon. Pero kung tayo yung rooted sa Panginoon at sa kanyang salita, lahat ng maliliit na ating tinatanim na pagsisikap, pagbubungahin ng Panginoon. Pararamihin niya at pagpapalain niya. So mga kapatid, salamat sa ating Diyos na makita natin na mula rito sa ating pinag-usapan, kasama natin ang Diyos sa lahat ng dako. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Nawa, nagbigay ito ng panibagong kalakasan sa atin. Kapatid, nais kong kayo ay panalangin. Salamat po sa Panginoon sa inyong buhay at sa inyong pakikinig. Tayo manalangin, dakilang Diyos, napakatapat mo sa amin, hindi ka nagbabago. Salamat sa iyong pangungusap simula sa pinakamaliit na mga halaman. Naroon ka, naroon ang iyong mukha, naroon ang calming place, ang peace of mind, ang positivity. And Lord, we want it, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, tanggapin namin ito na we will be still know you, that our God, Panginoon. And we see the beauty of life through your goodness, Panginoon, sa aming buhay at sa pangungusap mo sa simple na mga halaman na meron kami o anumang meron kami na sitwasyon ngayon sa buhay, naroon ka at nangungusap. Hindi kami hinto na magpasalamat sa iyo. At turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na manorish ang aming relasyon sa iyo at maging rooted kami ng iyong salita. Panginoon, patuloy mo kaming gawing uhaw at gutom sa iyong mga salita. Kailangan ka namin, dakilang Diyos. Pangunahan mo po ang buhay ng bawat isa at anumang suliranin, kinakaharap at mga kasakitan, you will heal, Lord, lahat ng may mga sakit at pagagalingin mo, Panginoon. And Lord, you will bless us and make us a channel of your blessing. Let your light shine upon us, Lord Jesus. Lord, bless the ministry of this church, Panginoon, na nag-host ng gawain na ito. Bless them, bless all the congregations, bless all the leaders, the workers, Panginoon. And Lord, magpatuloy ang iyong paghahari at ang iyong pagiging panalo sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang lahat, nasaan man kami, ano man ang ginagawa namin ngayon at pansamantalang hininto namin at nakipagnig kami sa oras na ito, naniniwala kami na tinanggap na namin ang blessing na nagmumula sa iyo. Sa iyong lahat ng papuri, sa iyong lahat ng pagsamba, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.